Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dalawa po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga kapatid. Alam naman po natin, nagpapatuloy po ang pagdinig dito po sa Korte Suprema laban po dito sa 2025 National Budget ng Pilipinas mga kapatid. Hanggang ngayon hindi pa rin hindi pa rin natatapos at nagkakaroon pa rin ng oral arguments kaugnay dito mga kapatid at hinihiling na po ng Korte Suprema ang appearance po dito ni Stella Kimbo mga kapatid upang maipaliwanag po kung ano po talaga ang tunay na nangyari dito po sa nagiging problemang kinaharap ngayon ng 2025 National Budget mga kapatid at dumako po tayo sa ikalawa nating pag-uusapan. At ang naging pahayag po ni Antonio Tico, ang Associate Supreme Court Justice na maaaring hilingin po ng Korte Suprema na ibalik po ang 60 billion na nailipat po sa gobyerno. Ihihilingin daw po ng Korte Suprema na ibalik po ni Pangulong Bongbong Marcos sa PhilHealth ang 60 billion. At ang naging tugon po ng tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang na walang iba po kundi si Undersecretary Atty. Claire Castro ay kung ano daw po ang ipag-uutos ng Korte Suprema ay ayun daw po ang susundin ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay po sa naging pahayag ni Atty. Claire mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating usapan. Unahin na po natin ang naging talakayan po dito po sa pagbabalik po ng pera sa Korte Suprema mga kapatid. Ito po, Palasyo, Korte po kay Ang Pilipino, ang balita ngayon. Palasyo, susundin ang utos ng Korte Suprema ukol sa 60 bilyong pondo ng PhilHealth kung hihilingin na ibalik ito sa gitna ng kontrobersyal na bumabalot sa PhilHealth Insurance Corporation. At ang 60 bilyong pondong inilipat sa gobyerno na nagbibigay ng pahayag ng Malacanang sa pamamagitan ng Atty. Claire Castro, ang kanilang press officer, ito ay bilang tugon sa naunang pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co na dapat ibalik ang nasabing pondo sa PhilHealth upang mapalawak ang mga benepisyo nito at matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan. Kung ano ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ang susundin natin. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan. Yan po ang naging pahayag ni Atty. Claire Castro. Matatandaan at isa sa mga pagdinig sa Korte Suprema, iminungkahi ni Justice Co na panahon na upang i-overwhelm ang PhilHealth at palitan ang board nito dahil sa hindi pagsunod sa batas, partikular sa mga maling paggamit ng pondo. Ayon sa mga ulat, ang PhilHealth ay nagpadala ng 60 bilyong pondo sa National Treasury habang ang nalalabing 29.9 billion ay pansamantalang hininto ang paglilipat matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema or ang tinatawag nating TRO. Siguro panahon na para i-overwhelm ang PhilHealth at palitan ang board dahil hindi sinusunod ang batas, ani ni Justice. Sa kabila ng mga aligasyon at mungkahi ni Justice Co, tiniyak ni Atty. Claire na ang Malacanang ay handang sumunod sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema ukol sa issue ng PhilHealth funds. Ayan ang pahayag ni Atty. Claire. Ang paglalayong ipakita ang kahandaan ng administrasyon na makipagtulungan upang maresolba ang kontrobersyal na ito at masigurong ang pondo ay magagamit sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Habang hinihintay ang pinal na desisyon ng Korte Suprema, umaasa ang publiko na ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan at ang PhilHealth ay magiging transparent at makatarungan. Ang isyong ito ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng tamang pamamahala sa pondo ng bayan at responsibilidad ng namumuno na tiyakin ang bawat piso ay nagagamit sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yan po ang naging pahayag
ng Korte Suprema at ni ang Pilipino. Sinasabi po natin mga kapatid, ito pong PhilHealth mga kapatid na hindi naman po dapat kinukuhaan ng pondo. Ay marami po ang pumiyok dito at marami po ang nagsalita laban dito mga kapatid na alam naman po natin ang pagbibigay po ng serbisyo ng PhilHealth ay hindi po napapakinabangan ng maraming Pilipino mga kapatid. At alam naman po natin na hindi na nga po nakapagbibigay ng maayos sa serbisyo itong PhilHealth ay binakbakan pa po nila at kinuhaan pa po nila ng pondo at inilipat po nila sa iba't ibang departamento mga kapatid. Ngayon, ang tanong dito, may maibabalik kaya si Bongbong Marcos kung sakaling ipag-uutos sa Korte Suprema na ibalik ang 60 billion. Ang tanong, saan po nila kukunin ang 60 billion na ito? Gayong kung ang mga halagang ito ay naipamigay lamang, naipamigay na at naipamudmud na sa pang-aayuda po ni Martin Romualdez. At kung nailipat po ba, saan po ba kaya nailipat at saan pong kamay ng mga tao at tauhan ng gobyerno napunta itong 60 billion? Kung sakaling ipag-uutos sa ipagbabalik ito, alam naman po natin ang tagapagsalita po. Sana kung ang naging pahayag po nito ni Attorney Claire ay susunod po ba talaga at galing po ba ito kay Pangulong Bongbong Marcos ay mainam. Ang tanong, saan po nila kukunin ang kabuang 60 billion na halagang ito mga kapatid kung nagamit at ipamigay na ito ng mga ganid sa mga ganid na politiko puro para magamit sa kanilang pangangampanya mga kapatid. At alam naman po natin ang estratehiya nitong Marcos administration mga kapatid na napakagahaman sa kwarta mga kapatid. Alam naman po natin na wala namang maayos at progresibong na ipapatayo at nagagawang project na maayos hanggang sa ngayon mga kapatid, na hanggang ngayon pinagdidibatihan pa rin ng maraming Pilipino dahil alam naman po natin ang ginagawa po ng PhilHealth ngayon ay hindi po nakapagbibigay ng sapat na serbisyo, sapat na tulong medikal para sa mga kababayang Pilipino nating mga mahihirap. Natakbuhan po ng mga mahihirap nating kababayan kapag naghihikahos po at hindi po sapat ang kanilang pera para po sa kanilang pagpapa-ospital mga kapatid. Iiwan na po natin sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyong tatag, dedikasyon upang magpagtanggol po. Kayo po ay nakasalig sa mga maraming mamamayang Pilipino na ang inyo pong magiging desisyon dito ay pakikinabangan po ng daang milyong Pilipino mga kapatid. Maraming salamat po sa Korte Suprema. Saludo po kami sa inyong tatag, dedikasyon na hindi po kayo nauudyukan ng kahit na sinong mga matataas na mga politiko at nakakapagdesisyon pa rin po kayo ng sapat at kaaya-aya para sa maraming Pilipino. Saludo po kami sa inyo. At dumako na po tayo mga kapatid. Ito pong si Stella Kimbo, hinihiling na po ng Korte Suprema na umapila mga kapatid. Puro po Korte Suprema po pinag-uusapan natin ngayon. Hinihiling na po ang kanyang presensya sa mga darating na pagdinig po dito na gaganapin sa April 1, 2, and 3 mga kapatid. Courtesy again ang Pilipino as Supreme Court hearing sa budget. Stella Kimbo pinadadalo ng Korte Suprema sa susunod na pagdinig. Ginanap ngayong araw ang preliminary conference ng Korte Suprema kaugnay sa petisyong kumo-question sa legalidad ng 2025 General Appropriation Act or GAA. Sa naging desisyon ng Korte Suprema, ipinag-utos ang pagpapatuloy na oral arguments April 1, 2, and 3, 2025 at particular na pinadadalo si Kong Stella Kimbo, chairman ng House Committee on Appropriation. Sa kautusan ng Korte Suprema, inaatasan si Kimbo na humarap sa mga susunod na pagdinig upang magbigay ng linaw sa mga isyong may kinalaman sa pagbubuo at pagbasa ng budget, kasama na rin ang pinadadalawang opisyal ang mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at mababang kapulungan na sagutin ang mga aligasyon ng mga petitioner laban sa kanila. Ayon sa petisyon na inahain ng iba't ibang grupo, may mga provision umano ang GAA na lumalabag sa saligang batas, kabilang ang kakulangan ng pondo para sa PhilHealth, hindi makatarungan ang pagtaas ng ilang appropriation at pagpaprioridad sa mga infrastruktura kaysa sa edukasyon. Wala pang pahayag si Kimbo kung personal siyang dadalo, samantalang inaasahan na magiging mainit ang oral argument sa April, lalo na maaaring maapektuhan ang implikasyon ng national budget
sakaling paboran ng Korte Suprema kung ano po ang kanilang magiging desisyon, mga kapatid. Alam po natin na ito po si Stella Kimbo, mga kapatid, ay isa po ito sa mga umuugong-ugong mga kapatid na may kinalaman po dito. Sa totoo lang, tayo rin po ay gulong-gulo na. Dahil ilang buwan na pong nagiging talakayan. Ito pong pondo, walang kamatayang pondo ng 2025 national budget. Na alam naman po natin na napaka-importante po ito, mga kapatid, dahil ito po ay ang pondong ito ay pakikinabangan ng maraming Pilipino, mga kapatid. Alam naman natin sa Stella Kimbo ay pinalitan niya si Saldico, mga kapatid. Nasa na kay si Saldico ngayon, mga kapatid, ano kaya ang magiging desisyon ni Stella Kimbo? Siya po kaya ay sisipot para maipaliwanag po ang kanyang tayo laban po dito sa 2025 national budget na ito, mga kapatid. At sino-sino pa po ang imbitado dito, At alam naman po natin, mga kapatid, ang 2025 national budget. At kino-question nga dito, yung mga kapatid, ang ginawa po nila sa budget po ng kagawaran ng edukasyon ay imbis po na may prioridad, ay ginawa po nilang priority ang DPWH na nilagakan po ng trilyong piso, mga kapatid. At ito naman po sa PhilHealth, imbis po na mabigyan ng sapat na serbisyo at mabigyan ng pondo ang PhilHealth, ay binaklasan pa po nila na marami po sanang makikinabang ulit na mga kababayan nating walang pambayad sa ospital, at mapapakinabangan ng daang milyong Pilipino. Nakakapanghinayang po ano po kaya ang nangyayari dito po sa pamanuan ng Marcos administration. Bakit ginawa nilang masalimuot itong 2025 national budget na hanggang ngayon September pa lang tinagtatalunan, na hanggang ngayon po 6 na buwan na pinag-uusapan pa rin, mga kapatid, at masyado pa rin mainit. Pasalamat pa rin tayo dahil may mga kumu-question pa rin. Nandiyan si Atty. Vic Rodriguez, kung ungab, na patuloy na naninindigan, mga kapatid, na questionin po ang ginagawang kapalpakan po nitong Marcos administration. Paano po kaya, kung sila-sila na lang at wala na pong, kung pilit po nilang pinagtatakpan at pilit po nilang bubusalan ang taong bayan upang hindi makapagsalita laban dito, mga kapatid. Ano po kaya ang mangyayari? Mapipilayan po kaya ang Marcos administration kung sakasakali pong papaboran po ang mga petitioner laban po dito sa 2025 national budget? Ano kaya ang mangyayari? Magkakatotoo kaya ang sinasabi ni Bongbong Marcos na maaaring mag-shutdown ang Marcos administration if papaboran po sila kung papaboran po ang mga petitioner laban po sa 2025 national budget? Let's see, aabangan po natin yan sa mga darating na panahon, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.